Malinaw po mga kababayan kung sino at ano ang punot dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambition ni Marcos. Pagkakasuspende ng SMNI, kasama sa malawakang plano upang patahimikan ang mga kalaban bilang parte ng kanilang paghahanda sa susunod na eleksyon. Tila ba sunod-sunod na lang na mga pag-atake, ang natanggap ng kampo ni dating Pangulong Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Ayon nga sa mga salitang binitawan ni Eric ng SMNI, di umano ay nag-ugat ang lahat ng ito sa ambisyon ni Speaker Romualdez sa pagkapangulo sa darating na 2028 election, kaya't binabangga niya na ngayon ang mga Duterte na dating kaalyado nila. At humantong pa di umano sa pakikipagkontsaba sa mga miyembro ng CPP-NPA-NDF, upang mas lumawak ang kapangyarihan nito sa loob ng Kongreso. Isa din ito sa mga rason daw kaya't gusto nilang tanggalin sa eksena ang SMNI. Ay dahil ito ang siyang nagsisilbing platform upang makapagpahayag at pag-usapan ang mga current issue sa ating bansa, lalong-lalo na ang mga maanomalya at mga korap na mga politiko. Kung saan ay aktibong nagbibigay ng kanyang saloobin ang dating Pangulong Duterte at mga kaalyado nito. Lumabas ang mga espekulasyon ng ma-demote si former President Gloria Macapagal Arroyo, na malapit kay dating Pangulong Duterte at kinoconsider niya bilang kanyang mentor, ay na-demote sa pagiging Senior Deputy Speaker hanggang sa naging Deputy Speaker. Sa gitna ng mga usap-usapang may plano raw na kudeta kontra kay House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Marcos. Sinundan naman ito ng pagkaka-realign ng confidential funds ng Office of the Vice President, napaka na daw di umano ni Romualdez ngunit tahasan naman niya itong pinabulaanan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit talagang maanghang ang mga salita ng dating Pangulo kay Romualdez na dati na niyang tinalakay sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Kung saan ay nasabi niyang malabo daw makaapwesto sa pagkapresidente ang kanyang anak na si Inday Sara, dahil iba raw ang nakatakdang kumuha sa pwestong ito at may plano ng ipasa di umano ni Pangulong Marcos ang pagkapresidente kay Romualdez para sa 2028 elections. Kabilang pa dito ang muling pagkaungkat ng International Criminal Court, dahil sa paghahain ng resolusyon ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, na nananawagan sa Administrasyon Marcos na imbitahan itong muli, na tila ayon pa kay Senator De La Rosa ay, kaduda-duda. Nabanggit na rin dati ni former presidential spokesperson Harry Roque na ang lahat ng nangyayari sa Kamara ay dapat may basbas ni House Speaker Martin Romualdez. Galing po ako dyan sa House, wala pong demokrasya dyan. What the Speaker says, goes. Ganyan po talaga lalo na sa panahon ng budget, na lahat ng congressman nakaganyan, lahat ang palad, penging project. So ang iniisip ko kabahagi pa rin ito ng politika. Isa na din sa mga naging tanong ng publiko ay kung maayos pa ba ang relasyon ng pamilyang Duterte at Marcos dahil tila ba ay naging malamig na ang kanilang samahan nitong mga nakalipas na buwan.